Hello, good morning. Good afternoon pala. Ito po ang ating pag-usapan sa ngayon. Kasi laganap kasi ang mga palitan ng sagot, fake news, fake news. So ang tanong ngayon, sino ang fake news? Ang problema po, marami po nagsasabi ng fake news, kagaya ng subscribers ko, nagagalit sa akin, fake news daw ako. Hindi nila alam sila ang fake news. Ako kumakampil ako sa tama. Ang problema po sa atin, nagsasabi kayo fake news yung isa, pero hindi nyo alam kung anong totoong news. Wala naman kayo katibayan kung alin ang totoong news, kung alin ang fake news. Yan po ang nakikita natin sa ating mga ginagawa ng mga ating mga may mga subscribers pa ako ganun. Marami na nga nag-unsubscribe sa akin eh. Inaakusahan nila ako na fake news, sila naman ang fake news. So, ang akin lang tatalakay ngayon ay isang fake news na ginawa ng Malacanang. Naalala nyo ba na yung Malacanang nung March, nagsalita nung March 10 daw, ay dumating na March 10, 2025. Dumating daw sa Manila si First Lady Lisa Marcos, alas 5 ng madaling araw. Ang tanong, fake news ba yan o hindi? Ang sagot, fake news po. Bakit? Kasi imposible po na makarating si Lisa Marcos sa Manila ng alas 5 ng madaling araw ng March 10. Bakit po? Ito po kasi. Ipakita ko sa inyo ang live stream ni Cagado na nagkataon na kumakain siya sa Noy Pits sa Los Angeles. Na kumakain siya nung gabi na yon, kumakain din si Lisa kasama niya kanyang mga kaibigan. At yun pong gabing yun na May 9. May 9. Kinabukasan sa Los Angeles, matapos matagpuang patay si Juan Paulo Tantuco. So, ibig sabihin, kinabukasan, patay na yon, kumain pa si Lisa kasama niyang mga kaibigan niya. Kumain sa Noy Beach Bar. Isang class na restaurant niyan na Pinoy restaurant sa Los Angeles. So, mahal ang restaurant yan. So, nagkataon na nandoon si Cagado, kaya nakita niya yung si First Lady, kinunan niya ng live stream. At ito po, ang oras ng pagkuha niya ay alas 7 ng gabi sa Noy Beach Bar sa Los Angeles. Kumakain siya, maraming kasama niya. So, March 9 yan sa Los Angeles. Ibig sabihin ng March 9, March 10 na sa Pilipinas. So, paano makarating sa March 10 sa alas 5 na madaling araw si Lisa Araneta Marcos sa Pilipinas kung March 10 or March 9 sa Los Angeles, nandun siya sa Los Angeles. Tingnan natin ngayon yung kuha ng live stream. Live stream kay Lisa Marcos. Ang problema, ang daming nag-aakusa sila na mga fake news ang iba, sila ay fake news. Ito, klarong-klarong fake news. Tingnan natin anong oras ito? Tingnan natin. Anong oras ito kinuha? Kinuha ito, mayroong ito. Kinuha ito March 8 o March 9 sa Pilipinas, alas 7 ng gabi. March 8, so March 9 doon, March 9 March 9 dito sa Los Angeles, California. So kung March 9 sa Los Angeles, California, alas 7 ng gabi, so kinabukasan magma-March 10, March 9, imposible pa rin makarating. So ito po yung ang
kakain halimbawa sila 3 oras. Ha? Ito, sige panoorin natin. Ayan, tayo. Ayan. May DS din dumating. Bilisan nyo lang mata nyo, ha? Makikita niyo yan, ha? Yan sa dulo, sinong kumakain dyan, makikita mo nyo dyan. Dapat natin. Sisimplihan lang natin. Ayun, ayun. Ayun, nakita mo sa dulo? Yan, yan, kumakain. Ayan, nakatayo si sa Araneta Marcos, oh. Siguro nagkasal. Yan, tingnan mo. Mamaya, ilalapit nila yan. Yung video nga lang ito na live, 10 minutes na eh. So, palapitin natin. Ayan, nakikita na si Lisa. Kumakain yan, si Lisa Marcos. Hindi pala yan, nais ko lang iklaro na yung katabi niya, hindi pala yan si Paulo, hindi pala yan si Paulo Tantuco. Magkabukha lang. Pero kasi si Paulo Tantuco ay patay na ng naunang araw na yan. Yan. March 8 ng umaga niyan, namatay si Paulo Tantuco. March 8 ng gabi, kumain sila dyan. March 8 ng gabi, March 9 na ng umaga sa Manila. Yun na sila sabi ko kay Don. Yan. So nakita ninyo, idugtong pa natin. O yan. Kumakain si Lisa. So sabihin natin na 3 oras silang stay. So alas 10 ng gabi sa matatapos. Kung alas 10 ng gabi, March 8, yan po, alas 10 ng umaga, March 9 sa Pilipinas. Ayun yung 1, 2, 3, 4. Yung nasa, may lalaki na likod, nasa Lagay ko na time difference sa Los Angeles at saka Pilipinas. baka matay na kasal. Ah, 15 to 16 hours ahead pala. So, kung alas 7 o alas 8 ng March 8 sa Los Angeles plus 16, magiging 24 hours. Ang araw na yan ay yeah, 16.
So March 8, 8 plus 16. So that is 24. So Kailan mga pare? alas 12 ng gabi Ako di viral. ng Kalimut March 10 at March 9. Ibig sabihin, itong alas 12 ng gabi, March 8 at March 9. Eh kung 16 hours din ang biyahe Ako na mag-viral. sa gitna ng Los Angeles at saka Wala Manila, ko'y copy sa resibo. so pinakamaaga na dating ni Araneta Rojas, Lisa Araneta Marcos sa Manila ay 12 plus 16 ay alas 4 ng hapon sa March 10. So hindi siya pwede makarating by impossibility of time, hindi siya pwede makarating sa Pilipinas ng alas 5 ng madaling araw sa March 10. So ito po ang ebidensya na nagsisinungaling ang Malacanang sa pagsasabi na alas 5 ng umaga, March 10 ay dumating na si Lisa Marcos sa Manila. Nagpapatunay lamang ito na talagang totoo yung na binalita na na-hold muna sa San Francisco si Lisa Araneta Marcos sa dahilan na namatay si Paulo Tantoco. Kasi tinuring siya sa report ng Beverly Hills Police Department na person of interest. Halos suspect na rin. At ang naging papel niya, base po sa report ng Beverly Hills Police, ay siya po ay kasama ni Paulo Tantoco habang buhay pa si Paulo Tantoco hanggat sa mamatay. Ang in-interview ng mga testigo, in-interview ng mga pulis ay nagsasabi na mamatay na daw si Paulo at gusto nila tumawag sa ospital pero ayaw ni Lisa Marcos kasi kaya daw yun. Ang nangyari, bakit ayaw? Kasi po, pag tumawag sila ng doktor, mabibisto sila na gumagamit sila ng cocaine. Tapos, nireport pa rin ng police department na at mga testigo na umabot na po alas 4 ng madaling araw, alas 5 madaling araw, ay nagreklamo na may convulsion attack na si Paulo Tantoco, pero ayaw pa rin ni Lisa magpatawag ng doktor. So, pero nung pagdating po ng alas 11 ng umaga ng petsa 8, ay nakita nila na wala ng hindi na gumagalaw katawan ni Paulo Tantoco. Napilitan ngayon sila, sabi ng mga testigo sa Beverly Hills Police Department, ay napilitan sila tumawag sa front desk ng Beverly Hilton Hotel. So tumawag sila sa front desk, ay saka pa lamang tumawag sa Beverly Hills Police Department ang hotel at dumating 11:30 ng umaga ang police responders. May dalang paramedics. At naabutan ng police ang mga security guard ng Beverly Hotel, silang nag-CPR yung tawag yan, CPR, cardio, hindi natin alam, basta may cardiac, yung parang massage o Tapos nag-take over ang paramedics ng police at dineklara nila alas 12:05 ng hapon ay patay na si Juan Paulo Tantoco. Tapos nireport din ng police department na nakasulat na abutan pa ng pulis na kalat-kalat ang living room ng room 504. At kung kalat-kalat, alam mo ano lang nakita nila? Sa lamesa, sa coffee table, nakita nila ang isang plastic na puti na clear at ang laman ay puting powder. At nakakita rin sila sa sahig ng tatlong kalat-kalat na ibang mga powder. At nakakita rin sila ng 3 pang-injection na may trace ng mga puting powder na ginamit, obviously na ginamit. So,
May iba pa silang nakita na mga kalat-kalat. So, ibig sabihin, may trace sila na may party pa na ongoing. So, yan po, ang mga testigo na nagsabi po sa Beverly Police Department, andoon si Lisa habang buhay pa si Paulo Tantuco. So, yan po ang ebidensya na sinabi ng Police Department na nagsasabi na ang Malacanang ang fake news, hindi po yung mga vlogger. Nagkataon naman na mga nandoon din ang Jamie 7, kaya hindi nilabas sa Jamie 7, may official ng Jamie 7 sila kasama ron. Kasi nga Manila International Film Festival yun. In other words, simple lang po ang pinag-usapan dito na ang Malacanang ang fake news, hindi po ang mga vlogger. Yun lamang po na imposible makarating sa Maynila ng alas 5 ng umaga ng Pizza Gents si Lisa Araneta Marcos. Kaya ang nakalagay dyan, cardiopulmonary resuscitation pala ang tawag sa CPR. Salamat po, Charlie. Joboy Francisco, ang saya-saya ni Lisa, pero ang gastos nila na yun para sa taong bayan. O nga, kinuha sa kaban ng bayan yung ginastos sa Manila International Film Festival. Sinabi nila nung una na fake news daw ang pagkamatay ni Paulo ay dahil sa drug overdose, gayong confirm yung police report na naman daw fake news. Nakakaloka talaga itong Malacanang. Thomas Isplana, gandang hapon, Dr. Toto. Public document lahat ang taxpayers' money ginagamit. Nako. Edgar Nacion, good afternoon po. Pwede, sabi naman Charlie, pwede tingnan ang police report. Ito po yung police report, ipapakita ko sa inyo. Ito po. Ipakita ko sa inyo ang police report. Police report patungkol sa kung ano ang dahilan pagkamatay. Yan po. County of Los Angeles Medical Examiner. Itong binigay sa police sa LA, sa Beverly Hills Police Department. Ayan na, case number 2025-04377. Place of death, hotel. Tapos, cause of death, cocaine effects. Ano ibig sabihin ng cocaine effects, Rosalie? Yan ang cause of death. Tapos, pero nilagay, manner, accident. So, accident pag-injection. Gumamit sila ng injection eh. Tapos, ang investigator ito, si Araujo Laura. Tapos, ang nag-examine ay si Dr. Jaboria Raf. So, imposible naman ngayon magsisinungaling yan. Tapos, yan po ang police report. Hindi nagsisinungaling ang police report. So, ngayon, paano ngayon ito? Paano nyo malulusutan ito ngayon? Si Ben Reclamador, nandyan ba si FL sa mga video ng 4 AM? Nandito. Andito siya sa andito siya andito siya sa Los Angeles. Peke daw po ang US Police Report. Kailan man naging peke ang US Police Report? Kailanman hindi ko narinig ang American Police offices ay nagsisinungaling sa kanilang report. Mare ang Manila Police Department nagsisinungaling, pero yan hindi. Iba yung medical examiner, autopsy report yan, autopsy report. Pero nakalagay rin po, Charlie, na cocaine effects ang dahilan. Okay? So, yan lang po ang ating ibabalita dito para lamang i-refute na pagsasabi. Kasi ang lumalabas dito, mga karangalan ng mga vlogger, kasama na rin ako dyan, ay nasisira sa pagsasabi na mga fake news kami. Ako, maingat ako masyado. Hindi ako fake news. Hindi daw nagdodoktor ng dokumento ang state police. So, yan po. So, sa gitna, ang nangyari dito, labanan ng kredibilidad ng police department ng LA o yung particular mismo Beverly Hills Police Department at saka si Malacanang. Yun, sino mas kapani-paniwala ron? Yun lamang po ang ating tanungin.
Di po ako nakapunta ng easy anti-clear bawal kasi sa ba doon fake niya. So anyway, iyan lang po ang aking tatalakay na importante sa ngayon. Ay na kung sino talaga ang fake news. So klaro, ang fake news po ay Malacanang pagdating po sa kanilang pagsasabi na dumating sa Pilipinas alas 5 ng umaga ng Pizza Gist ng March 10 si First Lady Lisa Marcos. So mas malamang pa nga totoo na hinold siya doon. Kasi nga nakalagay po sa report mismo ng Beverly Hills Police Department na isa sa persons of interest. So Rodolfo Ruiz, kayo naman normal kay Sick Clear na magsinungaling sa taong bayan, hindi ba? Pwedeng managot si Anti-Clear. Teachers Speak TV, Anti-Clear versus US Police, sino ang legit at sino ang fake? So yan lamang po. Magandang hapon po sa lahat.